Itong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi na hindi nakatulong ang K-12 program para gumanda ang employability. Kaya pinatututukan niya kay incoming Education Secretary Sonny Angara ang pagtiyak ng kahandaan ng K-12 graduates na makapagtrabaho at iangat ang level ng kaalaman ng mga estudyante sa math at science. Sang-ayon naman dito ang National Parents Teachers Association o NPTA. Suhestyon din nila, ibalik na lang ang K-10 program. Kaugnayan, makakausap natin si NPTA President Willie Rodriguez. Magandang tanghali po sa inyo at salamat po sa oras, sir. Magandang tanghali din po, Ma'am Cheryl. No? Salamat po sa pag-imbita po. Sir, ano po yung nakikita ninyong dahilan kaya hindi po nakatulong ang K-12 program para ma-improve po ang employability? Okay po, no? For the past years na pong napag-uusapan po ang pag-abolish ng at pag-amend ng ating K-12. At nakita po natin ang pahirap sa mga magulang, teachers at epekto po sa ating edukasyon. No? Ang sabi nga po no, ni outgoing Secretary, only the Senate in the House can abolish and amend the K-12. But with the suggestion of the PBBM, pwede na po siguro maging isang executive order at na maalis na po ang ating K-12. Sinabi po ng Pangulo na kailangan lang ng adjustment sa K-12 program. Pero para po sa inyo, bakit para po sa inyo ay dapat na lang ibalik ang K-10 curriculum? Hindi po ba ito may tuturing na downgrade? Hindi po, no? Kung makikita po natin, ginawa po yan ang panahon ng nakaraang administrasyon ni Noynoy Aquino. No po? At ano po dito, no? Nakita po namin siguro wala pong pag-aaral na ginawa dahil ang ano po dito, no? It was designed para po sa ating mga OFW and to cope up with international standard, no? Na 12, no? And also po, no? Sa pag-aaral po mismo sa Kongreso, sa Senado at ang mga session po ng ating mga mababatas tulad po ng dating Pangulong GMA na i-adjust po naging K10 na plus 2, no? Tanggalin po yung and then ang suggestion din po ni ating Congressman Romulo ng Education Committee ng Congress is palawagin po na gawin pong NC2 from NC2 gawing NC4, no, kasi nga po yung employability po is hindi po epektibo. Mismo po yung ating mga eksperto at mga iba-ibang organisasyon na sinasabi pong hindi po nakatulong sa ating mga estudyante at mag-aaral ang ating K-12, no? Laging pahirap po ito. Sir Willie, ano po ang nakikita nyong dahilan? Bakit hindi nag-work? Okay po, ito po isa pong nakita naming dahilan. Ang huli pong pag-meeting po namin sa Congress, sa Senate po, binigyan po ng direktiba ang ating TESDA, CHED, at saka itong DepEd na to coordinate with each other, no? Kasi nga yun po yung nakikita ang problema. At kanangan po dito, siguro po nakita po dyan kasi siguro yung ating mga budget to. Okay po, no? At ang ano po dito kasi 'di ba, meron tayong magagamit na iba, no, tulad po, no, kung makakarating po kung gagamitin po natin yung enhancement ng education, no. Marami po tayong mga online seminar at iba-ibang kurso, short courses na makikita po sa online at ito sa meron po tayong AIM, meron po tayong TESDA, kung saan po magiging isang expertise ang mga bata, doon na po gamitin, ano. At ito po, no, isa pong nakita po natin is paulit-ulit lang po yan. No? Kukunin mo na po sa high school at kukunin mo pa rin po sa college. No? Hindi rin po talaga epekto ayon po sa hearing po sa Congress at sa Senate, mismo pong mga mababatas at eksperto po ang nagsasabi. Hindi po ba baka kailangan lamang na i-improve yung sa senior high school, yung the last 2 years. Kasi ang pagkakaintindi ko, may mga kaya nahihirapan din makahanap ng trabaho. Parang yung itinuturo, dahil meron po yung hindi po ba coordination with TESDA? May support po sa TESDA. Pero yes may po, mga... No? Yung itinuturo po kasi sa ating K-12 is NC2, no? So, hindi po employability yan, ano? Kung ang kumpanya, no, tulad po ng napag-usapan sa Congress, no? Ang ano po dito, kung ikaw po isang kumpanya, mas kukunin niyo po yung ating qualified na college graduate, no?
kesa po kukuha po tayo sa K-12 ang halaga nga hanggang NC2 pa lang po, no? So ang suggestion po diyan is gawin pong NC4 ang TESDA, and then siguro ialis na po yung ating K-12 dahil sayang po yung oras ng ating mga mag-aaral dahil uulitin lang po sa college. Okay, kung hindi po talaga may babalik sa K-10 at mananatili ang K-12, ano po ang inyong suwestyon para makapag-produce tayo ng job-ready senior high school graduates? Ayun nga po, no, ang ano po dito, yung sa TESDA po natin, ano? Okay, siguro ang K-12 po siguro, i-design po na maging NC4 para po employability. Yun po yung nakita namin solusyon dyan. At ang ano po dito is, tingnan din po yung batas na proposal po ni GMA na K-10 plus 2. No? Yun po yung nakitang nasa pag-aaral. Para po talaga po maging employability po yung ating mga K-12 graduate at makatulong po sa kanilang pag-aaral po. Para rin din po mas maintindihan ng ating mga manonood, ano ho ba yung NC2 at NC4? Ang NC4 po kasi, no, pagkadating po sa NC2, ano ka lang po, kumbaga para ka lang nakagraduate, no? Ang ano po dito sa NC4, mas mataas po siya. Ibig sabihin, dito po pumapasok yung talagang isang professional, no? Isa pang textbook hanggang NC4. Kasi ang ating NC2 po is hindi po design for employability. Para lang po siyang pinaka-basic, no? Yun po yung ating TESDA NC2. At kaya pong i-NC4 kung i-adjust para sa senior high school po? Yes po, no? At ang panukala po namin siguro, ganito, no? Kung hindi po mawawala yung K-12, siguro po, alisin na po yung K-12 sa school at ibigay na po sa TESDA, no? These three agencies should coordinate, no? Kasi nga po, pagka nagdedebate po sa is talaga pong nagpapataasan ng ere, no? Kaya nga po na nakakaapekto po sa ating edukasyon. At yan pa, no, tulad ating K-12, kinuha na po sa kinuha na po sa high school and then senior high and then uulitin po sa ating pampahaba lang po yan ng ating ating pahirap sa mga estudyante. At sana po doon sa senior high, pag natapos, meron man lang sila yung certificate. Kasi understand, parang bumabalik pa sila ulit ng TESDA para may certificate silang nakukuha talaga. Pag yata sa K-12, wala pong certificates? Ang actually po, ganito po yan. Pagkatapos po ng ating senior high school, kailangan nyo pong magpa-certify, no? Magbabayad po kayo para makakuha ng certification sa TESDA. So ngayon po, may batas pong nilabas na libre na po yung ating certification sa TESDA po, no. Yan po yung nagiging doble gastos, Gastos ka na sa eskwela, gastos ka pa sa TESDA, binibigay po ito ng libre, no. Marami pong seminar sa TESDA na libre po, no. Ang isa pong kukuha po ng isang course, meron pong 17 to 20,000 pesos after your course, no. So dapat doon na po pumunta. And then yung K-12 po siguro is gawin na po natin yung dating Pangulo GMA, yung panukala niya na K-10 plus 2. Sa July 19 po, formal na uupo na si Senator Sonny Angara bilang Education Secretary. Ano po ang reaksyon at maging ang panawagan niyo po sa kanya? Ang dapat tutukan po pagdating sa edukasyon? Okay po, no? Ang una po dapat pong tutukan ng ating parating na Education Secretary Angara, very qualified po siya, no? And then sa kanya pong family, ang education law po niya ay galing po sa kanyang tatay, Ang dapat pong tutukan siguro yung strict implementation of DepEd guidelines, Yung unang-una po na dapat pong tutukan, Kasi nga po, marami po tayong magagandang guidelines na hindi po sinusunod, Lalo na po sa frontline, At bigyan po ng halaga, ang ating PTA, Kasi nga po, kung kulang po ang pondo ng school, makakatulong po ang PTA. At saka marami po siguro, tingnan po natin, yung pagpapatupad ng batas sa frontline, Yan po yung nangyayari pong nagpapahirap, nagkokos ng ating dropout, ng bullying, at away ng magulang sa estudyante,
yung mga PTA collection illegal na pinatutupad ng mga school principal, no? Talamak po yan yung ating mga fundraising, especially yung ating field trip, no? Ginagawa pong compulsory na dapat po is voluntary, no? Malaki po ang commission diyan, no? Ang commission po diyan ay napakalaki. Yan po yung tingnan dapat ng ating bagong education secretary at yung mga kaso po na aming ipinapile. Tingnan din po yung DepEd Order 49 na baguhin po, no? Magbigay po tayo ng mga mabibigat na penalty, no? Kasi nga po ang aming mga kaso na binibigay diyan 3 months bago ka pansinin, and then after 7 years saka pa lang magdidesisyon ang ating mga SDO, no? Yun po yung dapat na tingnan para po maturuan po natin ng tamang batas yung ating mga mag-aaral, ano? At isa po sa aming nagkakaroon kami ng isang pananaw, no? Ang dapat po ang mga ating kabataan marunong na po, no, on their right, duties and responsibilities as a good citizen ng Pilipinas. Yun po. Marami pong salamat sa inyong oras, National Parents Teachers Association President Willie Rodriguez. Kulang ang ginisa kung walang kamatis. Pero marami ang kamot-ulo ngayon dahil tumaas pa ang presyo niyan. Para sa update, magbabalita live mula sa Novaliches.